Well, there has been so many rumors o kaya naman siguro talagang totoo yung balita na ito dahil ilan sa miyembro ng aking pamilya din and of course yung mga kilala nating mga kaibigan dito has a problem with their companies right now o kaya naman nagkaroon ng tinatawag nating na layoff. So, ibig sabihin, hindi lang ito rumor dahil sinasabi ng ilang mga kababayan natin, but this is also a reality dito sa Canada na kapag ang iniisip natin ay security of tenure ng trabaho natin ay hindi natin mahanap dito. Isa nga sa mga biroan namin nung bago mag-Christmas break ay may trabaho pa kayong babalikan, something like that. Kasi yung ilang mga kababayan natin ay nasa contract sila o kaya naman nasa term, 6 months and then 6 months term. At ito kung minsan yung nagpapabother sa ilang mga kababayan natin na may babalikan pa kaya tayong trabaho o kaya naman makapasok pa kaya ulit tayo after ng let's say ng contract natin dito sa company. So ilan lamang yun sa mga usapan namin noong nakararaan. Even hindi lang naman ito issue ng sa mga katulad nating mga Filipino, kundi ito ay malaking usapin din sa mga Canadians na nandito na lalong-lalo na sa yun nga pinag-uusapan natin yung security of tenure na laid off daw o kaya naman ay nawala ng trabaho dahil as you know, makita nyo sa background natin ay Christmas season, no? Pag Christmas season kasi, medyo hindi ganun kalaki yung production. Halimbawa, no? Medyo busy sa retail at saka sa services and the tourism industry. But that's yung ibang manufacturing katulad ng sa mga bakal or something sa pag-aani, yung pagbibuild ng ng tinatawag nating makinarya, no? At yung pagpaproduce ng bakal medyo hindi sila ganoon karami in terms of sa production. So, ilan lamang yun sa mga usapin ng mga kababayan natin sa kasalukuyan. Not only, sabi ko nga, ng mga kababayan natin mga Filipino, but also other nations. Na makikita ninyo doon sa mga vlog and post ng iba ay na-laid off o kaya naman ay nagkaroon ng problema sa company. And ako mismo ay hindi exempted doon sa ganun usapin. Pwede rin ako ma-lay off anytime dahil nga wala naman tayong tinatawag na security of tenure. So let's compare Philippines and Canada. Nung nagtatrabaho po ako sa government sa atin, nung nabigay na sa akin yung plantilla, automatically meron akong security of tenure. So, ibig sabihin, walang makakapagpaalis sa akin unless gagawa ko ng hindi maganda doon sa trabaho at mawawala yung security of tenure, no? Doon sa aking trabaho bilang guro sa Pilipinas. Yun ang pagkakaiba nun. Dito naman sa Canada, although bibigyan ka ng permanent full-time job, pero pwede ka nilang paalisin anytime na gusto nila doon sa mga ground na o sa mga basis na in accordance with dun sa provisions naman. So parang ganun din siya pero mas loose kasi yung batas patungkol sa tinatawag nating security of tenure dito sa Canada and wala kasi dito yan. No? Meron siguro sa ibang officials or sa ibang trabaho pero karaniwan sa mga trabaho dito sa Canada wala yung tinatawag nating security of tenure. So isa nga sa nakilala natin ay yung babayan natin na medyo matagal nang tatrabaho doon sa kanyang pinapasukan and then suddenly nagkaroon ng yung mga kumbaga senior staff nila ay nawala. Therefore, it is a sign na yung company ay medyo humihina, parang ganon. So, nakadepende pa rin siya sa tinatawag nating health and services o kaya naman doon sa manufacturing and so on. No? So, ibig sabihin nito, dahil bumababa yung production, bumababa yung services o yung kita ng company, economy-wise, medyo magkakaroon ngayon ng pagbawas ng tao. So, hindi ka naman nila FFR, kundi bibigyan ka ng sulat na sinasabi doon na nilelay off ka dahil nga doon sa kondisyon ngayon ng workplace as a whole. So, yun yung tinitignan natin na mabuti kapag tayo ay nag-a-apply dapat, no? Ng isang company, syempre, hahanapin natin yung gano'n na ba katagal yung company doon sa industry na yun para masabi natin na medyo malakas itong company na ito at maliit yung tsansa na magbawas sila ng mga tauhan. So, something like that. So, yung kilala kasi natin, matagal nang tatrabaho doon sa company na yun, buti na lang meron siyang isang job pa. No? So, yung kumpare natin na ito, alam natin na parang 3 years na rin ata siya doon. At
nalaman ko na lang lately na na-lay off siya dahil yung production ng bakal ay hindi ganun ka-productive sa kasalukuyan. At syempre, sino ba naman ang mag-aani? Sino ba naman ang mag-rorotor, kumbaga, no? Magbubungkal ng lupa sa ganitong panahon ngayon na syempre, it's winter season. At syempre, naapektuhan pa nung tinatawag nating yung tariff, no? Alam natin yan, between US and Canada na nag-i-impose ang bawat isa, yung tariff war kung tawagin natin, no? Sa pag-i-impose ng, siyempre, ang Canada ngayon, hindi naman makapag-export ng mga product na bakal, and so with United States, hindi rin sila makapag-export dito. Ganun din, so vice versa. Kaya ang nangyayari ngayon, yung production ng bakal sa kasalukuyan dito sa Canada, ng mga makinarya, yung ginagamit sa pagtitil o sa pagbubungkal ng lupa dito sa Canada ngayon ay medyo mahina, parang ganon. Kaya na-lay off yung ilang mga kababayan natin. And kung titignan nyo sa mga local news sa kasalukuyan, nagbabrowse nga ako kahapon, nakita ko na talagang marami sa mga kababayan natin ang affected. It's because of yung effect ng tariff war, syempre yung season, and then yung production economy ng company mismo. So, yun ang isa sa mga dapat ninyong tignan kung gusto niyo mapunta dito sa Canada balang araw na ang security of tenure ng isang company for you ay hindi naman talaga pangmahabaan, no? Pero kung syempre, kung tatagal ka doon at okay naman yung company, siyempre, pwede ka na mag-retire doon. Yun po ang ibig sabihin nun. So, wag lang po nating hanapin yung tulad ng sa Pilipinas na meron tayong tinatawag na security of tenure na kapag okay na yung posisyon na yun, sa akin na yun panghabang buhay. So, dito po sa Canada, hindi po ganon. They will offer us yung tinatawag nating full-time job, pero sabi ko nga, anytime pwede kaming paalisin sa mga grounds na gusto o sa mga grounds na violated. Kung halimbawa, violation ko man yun. Yun po ang ibig sabihin nun, ano? Kaya sa mga kababayan natin na talaga nangangarap na mapunta rito, make sure na yung company ay, siyempre, unang-una, yun yung company medyo matagal na, no? But I'm not saying na yung mga bagong company, they are not stable enough for you to retire there. So, depende pa rin po yan sa kondisyon sa economy ng isang company kung sila ba ay able to give you a salary or wage bi-weekly or monthly sa mga susunod na panahon, no? So, kaya nga, dito sa Canada, wala naman talagang, sa totoo lang, walang kasiguraduhan kung tatagal ka ba dun sa trabaho na yon or hindi. Meron nga akong kilala na kamag-anak din natin na nagsimula siya sa textile industry, nagpunta ng hotel, and then nag-end up sa care home, parang ganon. Doon na siya nag-retire. So, sabi niya, more than 5 na trabaho in her entire life dito sa Canada ang napasukan niya nung mga panahon na yon. Ngayon, retire na yung kilala natin na yon at in-enjoy niya na syempre yung kanyang pension. No? So, ganun lang po ang ibig sabihin niyan. So, pero ang kainaman naman po niyan, kung halimbawa mawalan ng trabaho o ma-lay off, darating yung panahon na lalakas, pwede ka din nilang tanggapin o kaya naman pwede kang pumasok ulit sa company o kaya naman kung nakikita mo na long term yung pag-lay off sa iyo, it doesn't necessarily mean na hintayin mo yung offer nila uli sa iyo. So, pwede ka uli na maghanap ng ibang trabaho, no? And then, kapag gusto mong bumalik sa company, and then, okay pa naman, able pa naman yung company na sweldohan ka, syempre, mahalaga yon, ay pwede ka pa rin namang bumalik. So, ganun po ang ibig sabihin ng pag-lay-off dito. So, hindi naman talaga nakakatakot, yes, nakakatakot, but hindi katulad sa Pilipinas kasi pag na-layoff ka, medyo mahirap humanap ng trabaho. Unlike dito, kapag na-layoff ka, pwede kang humanap ng trabaho agad. Yun po ang ibig sabihin niya. So, sa mga kababayan natin na nasa ganung sitwasyon sa kasalukuyan, I'm praying na makahanap kayo agad ng trabaho o kaya naman panumbalikin agad kayo sa inyong mga trabaho. Sa mga bagong kababayan natin dito sa Canada o kaya naman nangangarap dito sa Canada, at least you have a background sa mga nakikita ninyo sa kasalukuyan about ano ba yung nature ng pag-lay off dito sa Canada. Minsan nga, nung COVID time, na-lay off din po ako pero pinabalik din po ako after 2 months kasi kailangan po nila ng childhood educator. Parang ganun lang. So, nag-worry ba ako? Hindi naman po ako nag-worry kasi alam ko na ang nasa industry namin, sa services, sa childcare, ay kailangan po talaga kasi kulang ng halimbawa, dito sa Regina, Saskatchewan, ay kulang ng childhood educator dito sa Saskatchewan. Kaya
continuous ang hiring. Kumbaga, nagre-lay off pero continuous pa rin yung hiring. Parang umiikot lang po yan. Ano? So, sa mga kababayan natin na nakakarinig about layoff, na gusto makarating dito sa Canada, huwag po kayong kabahan. Maganda po ang job industry, ang work market, job market ng Canada in terms of job market itself. So yun lang yung pag-uusap natin ngayong araw. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.